Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa aking guro at aking kapwa kong mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin ko ang isang paksang madalas pagtalunan ng marami. Isang tanong na paulit-ulit nating naririnig sa paaralan, sa tahanan at maging sa lipunan. Ano nga ba ang mas mahalaga? Diploma o ang diskarte? Sa unang tingin, tila simple lang itong sagutin. Parang pipili ka lang sa dalawa. Pero habang mas pinagninilayan mo ito, mas nagiging malinaw na hindi pala siya ganun kadali. Dahil sa totoo lang, parehong mahalaga ang diploma at diskarte. Pareho silang may bigat, parehong may silbi, at parehong may papel sa paghubog ng ating kinabukasan. Sa bawat henerasyon, may mga taong naniniwala na ang diploma ang susi sa tagumpay. Pero sa kanila, ito ang patunay na ikaw ay nakapagtapos, nagsikap at may sapat na kaalaman. Hindi rin naman natin sila masisisi dahil sa lipunang ginagalawan natin, ang diploma ay madalas nagiging unang tinitingnan sa resume. Ang unang hinahanap sa interview at minsan ito ang nagbubukas ng pinto ng oportunidad. Ang diploma ay hindi basta papel lamang. Sa likod nito ay may taon ng puyat, pagod, sakripisyo at pagpupursige. Maging mga gabing kulang sa tulog dahil sa assignments. Mga panahong gusto mo nang sumuko pero pinipili mong magpatuloy. Mga pagkakataong kailangan mong unahin ang pag-aaral kaysa sa personal na gusto. Kaya para sa maraming tao, ang diploma ay simbolo ng tagumpay at tiyaga. Pero sa kabila nito, hindi rin natin may tatanggi na may mga taong hindi nakapagtapos. Pero nagtagumpay pa rin sa kanilang buhay. May mga taong hindi nakapagtapos ng kolehiyo pero nakapagpatayo ng sarili nilang mga negosyo. May mga simpleng tao na nagsimula sa wala pero nakarating sa tagumpay dahil sa sipag at tiyaga at talino sa pagharap ng hamon sa buhay. At dito pumapasok ang tinatawag nating diskarte. Ang diskarte ay hindi natutunan sa libro. Hindi ito nakukuha sa loob ng classroom. Hindi rin ito nabibili o nakukuha sa diploma. Ito ay hinuhubog ng karanasan sa bawat pagkakamali, bawat pagkabigo, at sa bawat pagkakataong kailangan mong bumangon kahit gusto mo nang sumuko. Ang diskarte ay ang kakayahang mag-isip ng paraan kahit parang wala ng solusyon. Ito ang pagiging matalino sa pagharap sa problema. Ito ang pag-a-adjust sa sitwasyon kahit mahirap. Ito ang lakas ng loob na kumilos kahit hindi sigurado ang kalalabasan. Halimbawa, may mga taong nawalan ng trabaho pero nakakahanap ng bagong pagkakitaan. May mga estudyanteng kulang sa gamit pero nakakaraos pa rin sa pag-aaral. May mga taong walang gaanong yaman pero nakakahanap ng paraan para umasenso. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa diskarte. Ngunit, kung isipin natin ng mabuti, may kulang kapag diploma lang ang meron at wala namang diskarte. Ganon din kapag puro diskarte lang pero walang sapat na kaalaman. Pero silang may limitasyon kapag nag-iisa. Pareho silang may limitasyon kapag nag-iisa.
May mga taong maganda ang pinag-aralan pero nahihirapang magdesisyon sa totoong buhay. May mga taong mataas ang grado pero hirap umangkop sa aktual na trabaho. Sa kabilang banda, may mga madiskarte pero minsan kulang sa tamang kaalaman kaya nagkakamali rin sa mga desisyon. Kaya kung titingnan natin ng mas malalim, hindi pala sila dapat pinag-aaway o pinaghahambing. Sa halip, mas mainam na tingnan natin sila bilang dalawang bagay na dapat magtutulungan. Para sa akin, ang diploma ay parang mapa. Ipinapakita nito ang direksyon, ang posibleng patutunguhan at ang mga landas na maaaring tahakin. Ngunit, kahit gaano kaganda ang mapa, wala itong saysay kung hindi ka kikilos. Dito naman pumapasok ang diskarte. Ito ang paa na magdadala sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ito ang gumagalaw kapag kailangan mong umusad. Ito ang nagpapatuloy kahit madalas ka, kahit mahulog ka, kahit nahihirapan ka sa daan. Kahit gaano ka kagaling magplano, kung hindi ka kikilos, mananatili ka sa isang lugar. At kahit gaano ka kabilis kumilos, kung wala kang tamang direksyon, maliligaw ka rin sa huli. Sa totoong buhay, hindi sapat ang isa lang. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang aspeto lamang. Kailangan mo ng kaalaman at karanasan. Kailangan mo ng tamang edukasyon at tamang pagdidesisyon. Kailangan mo ng puso na handang matuto at isip na marunong umangkop. Kaya sa huli, mga kapwa ko mag-aaral, ang tanong na diploma o diskarte ay hindi pala dapat pagpilian na parang isa lang ang tama. Dahil ang tunay na buhay ay hindi multiple choice na may isang sagot lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita lang sa diploma na naka-frame sa dingding. Hindi rin ito nasusukat sa galing lang sa pagdiskarte. Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa taong marunong pagsamahin ang dalawa. Ang kaalamang natutunan sa paaralan at ang karanasang humubog sa kanya sa totoong buhay. Ang mahalaga ay hindi kung alin ang mas mataas sa dalawa, kundi kung paano mo sila gamitin upang umangat at matuto at magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi ito usapin ng diploma o diskarte. Ito ay paalala na ang taong may pangarap, handang matuto, marunong dumiskarte, at hindi sumuko, iyon ang tunay na nagtatagumpay. Sa dulo ng lahat, ang buhay ay hindi labanan ng diploma at diskarte. Ito ay kwento kung paano mo ginagamit ang pareho upang buuin ang sarili mong tagumpay. At iyon lamang po, maraming salamat.